Hello po, ako po si Riza Angeli Asi and 23 years old na po ako ngayon. Po ay parang normal lang na tao. Normal na estudyante, parang yung routine ko, paulit-ulit lang. Mag-aaral, magtutulog, uuwi ng bahay, parang doon lang umiikot. Minsan nakikisalamuha sa mga friends like that. And nagsisimba din naman ako. Parang monthly, kumbaga. And tuwing unang week ng buwan. Naalala ko before, nung mga unang year ko ng college, parang sineng nagsisimula na dito. Tuwing ganun, ini-invite ako. Pero ako, ayoko, nakakatamad. Buti na lang may pasok ako noon, kumbaga. Mayroon akong school ng linggo. And yun yung dahilan para hindi ako maka-attend. Nagkataon na parang nawalang pasok. Bago ini-invite ako ni Ning, pero antok na antok talaga ako noon. Hindi pa rin ako ma-attend. Bago sunod na linggo, wala ulit. Ayun, sabi ko na, sige na nga, kakulit-kulit mo like that. Bago yon, parang doon nagsimula. Pero hindi pa rin totally. Parang hindi tuloy-tuloy. Then, yung totally nakakilala ako kay Lord ay nung nag-youth camp. Yung parang, hindi pa rin naman totally nung unang araw. Kumbaga, parang gusto ko lang sumama, ganyan. Then, noong pangalawang araw, revival night nun, ang galing lang ni Lord na, pero before yung revival night, biglang nag-phone ako, then nakita ko yung message nung prof ko na magre-removals daw. Alam mo yun, yung panahon na nag-enjoy ka na biglang mag-chat na ganun. And bakit ngayon pa? Di tinanong ko yung mga klase ko, magre-removals din kayo, ganyan. Bakit? Parang ganyan. Ginawa ko naman yung pinaka-kaya ko. And engineering. Ang dami talaga nagre-removals pa ganun. And, pero noong magre-revival night na nga, ang ginawa ko, pinabayaan ko. Hindi ko naman pinabayaan, pero iniiyak ko yun kay Lord. Lord God, hindi ko pa kaya maging irregular, kasi second year pa lang ako nun. Bago, noong after ng youth camp, di ba, iniyak ko nil. Monday naman nun, nagpunta ko ng school. Pinatawag ako ng prof ko. Dahil, tatanong ko nga kung tatanong or bakit ganyan. Bago, ang nangyari nun, pinakita ulit yung mga quiz ko, yung mga activities. And may mali lang pala na input. Alam niyo yun, doon sa isang mali lang na input na yun, hindi na ako nag-removal. And yun, sabi ko, ang galing ni Lord, tunay nga na may Lord, tunay na may Diyos sa buhay natin. Mula nung nagsimula, mula nung nakakilala ako kay Lord, ang laki ng tulong ng live stream sa spiritual health, yung spiritual well-being ko, personally, kahit mentally ko. Kasi nga, noon gusto ko na lang mawala. Gusto ko na lang mawala yung konting struggle sa buhay. Parang, mas iisipin mo na lang, ayoko na dito sa mundo. Parang ganun. Pero nung nakilala and yung nakatulong talaga ang live stream sa buhay ko. Dahil nga, parang nagbibigay ng kalakasan, ganyan. And, siyempre, si Lord yun. Every day talaga. Tuwing babangon ako, tuwing pagkagising ko pa lang, nasa isip ko na talaga yung mga pagpe-pray ko. And one of that ay ang pamilya ko. Napakahalaga for me na makakilala sila kay Lord. Hindi lang yung pangalan nila. Hindi lang pangalan ni Lord, kundi yung buong yung relationship na kailangan. Kasi kung titingnan mo, kung normal ka, hindi naman normal, yung parang, kung hindi mo talaga kilala personally si Lord, parang okay lang na nagsisimba naman every month, parang ganon, isang beses sa buwan. Pero kung mas makikilala mo si Lord, parang, dun yung desire mo na mas maging maayos yung buhay mo, yung kagustuhan mo na
na makapagbahagi pa sa iba. And I know na pag nakakilala sila kay Lord, magagamit at magagamit sila. Dahil yun naman talaga yung una ating goal na makakilala, makapagbahagi ng Word of God. And parang impactful talaga kung makakilala sila kay Lord. Naalala ko, November nun, mga bagyuhan, di ba? Bagyuhan ngayon pag mga November. Parang normal na sa amin ni Ara. Normal na sa amin ni Ara na naka-gitna yung extension. Gawa ng malayo yung pinaka-plug namin sa higaan namin. And noong panahong yon, kami ay parang natutulog na ni Ineng. Nakalimutan na namin tanggalin. And nagkataon na talop na pala yung pinaka-wire noong aming extension na yon. And ang galing lang. I mean, sunog na yung hindi namin namalayan na nasusunog na pala yung pinakababa noong extension, and yun, pati yung higaan namin. Wala kaming kamalay-malay noon, Ineng. Then kinaumagahan, parang nagkakagulo na sa amin. Wala pa rin kaming malay. Nagkadaklayan pa kami ganun ni Ara. And parang nung pagkagising namin, tinitingnan kami ng mami namin na kala ko ikaw na parang ganon. Parang kala namin wala na. Bago, wala pa rin kaming kamalay-malay. Pero alam niyo yun kung gaano kabuti ang Panginoon na ang astig lang doon sa part na nawala ng power. And alam niyo yun, kami lang yung nawala ng power. Yung bahay lang namin yung walang power. Gawa ng may nasira po doon sa may puno namin. And imagine natin kung nagkataon na may power, di wala na dapat kami dito. Napakabuti ng Panginoon, and I know na may pinagagawa ang Panginoon sa amin. Maybe for our family, para sa bayan, para sa buong po. Patuloy tayong maging liwanag, yung patotoo natin, ingatan natin. Dahil kung patuloy tayo na babalik lang at babalik sa dati nating pagkatao, parang wala din yung ginagawa natin. Hindi natin madadala yung pamilya natin, di ba? And ayun, patuloy tayo mag-pray, patuloy tayo magbasa ng Bible, patuloy tayo makipag-usap kay Lord. Surrender natin yung lahat ng mga bagay, kahit yung family matter natin. At ayun, siyempre, si Lord na yung bahala doon sa bagay na yan.